So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano, at I think sa Skoda show to na US Navy US Navy na pumasok to sa Skoda. So, yan yung panonorin natin. So, this video is from Good News Philippines. So, meron itong pamagat na US Navy pumasok sa Skoda show. PH Navy BrahMos missile inilagay sa Zambales sa harap ng WPS. Diyos ko po. Ay, naku, may iiyak na naman ito. But anyways, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, US Navy pumasok sa Skoda show, PH Navy BrahMos missile inilagay sa Zambales sa harap ng WPS. So, Good News Philippines, Pilipinoysi. So, like, comment, share, subscribe. Let's go, Philippine-C! Start. Breaking news, Amerika nagpatrol sa Sabina Shoal. Gumamit ang... Ulit. Ulit lang ha, wait lang. Ayun. Mga idol at kabayan, breaking news, Amerika nagpatrol sa Sabina Shoal. Gumamit ang US Navy ng isang maritime patrol at reconnaissance aircraft upang kumalap ng mga impormasyon sa lugar. Galit na galit ang China dahil kahit anong banda ang gawin nila, walang epek ito sa Amerika. China, lahat ng gagawin ng Pilipinas mali para sa kanila. Gusto ng China na kunin ang West Philippine Sea. Pati ba naman pagpapalakas ng Pilipinas, gusto nila, sila pa rin ang susundin. China na... diba? Yan, dyan talaga ako tumutulmin kasi syempre kung sabihin mo na halimbawa ganyan, yung rights ng China na WPS or South China Sea, kiniklaim niya talaga na na sa kanila talaga yan. Yun, bahala sila kung anong gustong gawin nila doon kasi yun yung pinaniniwalaan nila eh. Pero yung pagpapalakas tayo, may mga ibinibigay na tulong sa atin yung ibang bansa tapos papakialaman nila yun. Yan yung parang ex na para sa akin, like, anong pakialam nyo kung magpapalakas ang bansa namin? Or may i-acquire kami ng mga depensa or mga kagamitan. Diba? Ang lakas mang aning eh. Tawagan sa Pilipinas na agad alisin ang US mid-range missile system na nakadeploy sa bansa. Lokasyon ng isa sa mga BrahMos missile na banggit sa pagdinig sa kamera. Ito ay nakadeploy malapit at sa harap mismo ng West Philippine Sea. Taiwan, binira ang China, suportado ang Pilipinas. Department of National Defense Secretary, inisa-isa ang mga proyektong kasalukuyang pinupunduhan sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2. Uy. Amerika nagpatrol sa Good News Philippines, support nyo. Sabina Shoal. Galit na galit ang China mga kabayan nang makita nito ang isang eroplano ng US Navy sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas. Ilang beses mang binalaan ng China na huwag makialam ang Amerika pero hindi ito umubra. Mahalaga para sa Amerika na ipakita sa mga Pilipino at sa Pilipinas ang kahalagahan ng kanilang alyansa. Isang PHA Poseidon, isang Amerika. Tama naman. Eh bakit ngayon na ang US na yung gumawa? Ba't wala silang ginawa? 'Di ba? O China, i-flare nyo. 'Di ba? Bakit kapag ka sa Pilipinas, ang lakas nyo mag-flare-flare, sasabihin nyo na wala, flare-flare lang. Bakit hindi nila gawin sa sa US? Bakit? Takot ba sila na magasgasan or magantihan? Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft ang paikot-ikot sa Sabina Shoal. Aba, China, gustong gawing sunod-sunuran sa kanila ang Pilipinas. Papayag ba tayo? Siyempre, hindi. Matapos ipahayag ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Browner Jr. nakukuha din ang Pilipinas ng Mid-Range Capability Missile System. Agad na umalma ang China. China, hindi lamang target na paalisin ang barko ng Pilipinas sa Skoda Shoal. Muling iginit ng China na dapat tanggalin ng Pilipinas ang inilagay na missile system ng Amerika sa hinagang parte ng bansa. Ayon sa Chinese Foreign Minister, ang pagpapanatili ng US Mid-Range Capability Missile System sa Pilipinas ay nagdudulot ng tensyon at makakasira sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon. So what? Actually, yung China lang naman yung naniniwala na ganyan yan eh. Na parang threat yan eh. Para sa kanila. Kasi sila yung nanghahara sa atin eh. Of course, sila yung number one talaga na makakaramdam ng threat if ever na magpapalakas tayo. Eh, kasalanan din nila yan eh. 'Di ba? Sila yung nanduduga sa atin. Tapos ngayon kapag maghanda tayo or may mga i-acquire tayo, matitreaten sila. Parang ganun, 'di ba? 中方已多次表达明确的反对立场。美菲此举挑动地缘对抗，加剧地区的紧张局势，破坏地区的和平稳定，以引起地区国家的高度警惕和关切。菲方应当清醒地认识到美方的真实目的，回应地区国家的共同关切，不要牺牲自身的安全利益，为美国火中取栗。 Naku, lahat na lang ng para sa Pilipinas, ayaw ng China ng ulan. Pasensya na hindi ko binasa yung Naiinis ako sa
Chinese na yun eh. Kas ang puwersa ng Pilipinas. Para ano? Gusto ng China na maging sunod-sunuran tayo sa kanila. Tinututulan ng China ang pag-deploy ng US mid-range capability missile system sa Pilipinas dahil sa taglay nitong kakayahan na pwede silang tamaan ng hindi na mamalayan. Ayon sa Ang nakakapagtaka dito, yung China, tinutulan tayo na walain yung mga mid-range missile ng US dyan. Tapos kahapon, nung video na na-react natin, si Miss Castro, si Madam Castro, gusto niya rin na i-demilitarize yung WPS. Bakit pareha sila ng hangarin, men? Partida ha, hindi daw siya pro-China nun. Sabi ni Madam hindi ako pro-China ha. Ganun siya. Armed Forces of the Philippines. Mananatili ang US mid-range capability missile system sa Pilipinas habang ito ay kinakailangan. Sa ibang balita naman, lokasyon kung saan inilagay at nakatutok ang isang BrahMos missile ng Pilipinas, posibleng malapit sa West Philippine Sea. Ito ay nabanggit at napag-usapan sa pagdinig sa pondo ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas sa Kamara. Thank you, Mr. Secretary. How about in San Antonio, sir? No, that's a Philippine base and it's not an EDCA site. It's a secure Philippine base. Pero nagkakaroon ng exercises. Oh yes, Your Honor. Any base in the Philippines can be the object of an exercise. Yun. Dito yun nakialam si Madam Castro. Secretary, sa San Antonio, meron tayong shore-based missile doon under we have a shore. Your Honor, we cannot confirm or deny the presence of any of such material for national security anywhere in the Philippines. Okay, thank you, Sir Secretary. Diba? Siyempre, para sa atin yan parang secret yan Tapos gusto ma-reveal dito. Kasi si Madam talaga, yung isa, grabe, gusto niyang i-reveal May patanong pa siya kung kailan yung mga next na mga exercises Taiwan sa unang pagkakataon nagkaisa sa Amerika upang magbigay ng suporta sa Pilipinas matapos ang sadyang pagbangga ng barko ng China sa BRP-3 sa Magbanwa na nakatigil sa Escoda Shoal. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan, kinukundinan nito ang ginawang pagwawalang bahala ng People's Republic of China at pinapalala ang tensyon sa riyon. Dagdag pa ng Taiwan, walang bansa tulad ng Pilipinas at iba pa ang dapat na tinatakot ng Chinese Communist Party. Sa ibang balita naman, Department of National Defense Secretary inihayag sa Kamara ang mga proyektong kasalukuyang pinupunduhan ng gobyerno. In your presentation, you mentioned, Mr. Secretary, mentioned that the amount of 75 billion pesos will be used to cover 11 ongoing MYCA projects due for payment in Wait lang 2025. ito talaga yung dapat pagkapondohan ng gobyerno 'Di ba? Kasi I think malaki naman yung tiwala ko sa mga mamamahala dyan na kung ano yung mga ilalaang pondo dyan, gagamitin talaga nila. Kasi grabe napakahunghang or napakababoy mo na talaga na Pilipino kung pati yung depensa ng Pilipinas ma-attempt mo pa na i-corrupt. 'Di ba? May gigirahin na tayo tapos ganyan pa rin yung ugali mo. 'Di ba? I think ito talaga yung grabe na balitaan ko sa DepEd, ang laki ng pondong hinihingi nila Ay nako, dapat ito talaga yung pondohan ng malaki yung defense natin 25 priority projects from Horizon 2 and Horizon 3. So, can you give us an update on these projects? Ano po ba ang mga projects na ito? I suppose that these projects will be for territorial defense. Am I right, Dapat Mr. lang. Chair? 11 and 25 projects. Dapat nga doblehin yan There are 11 projects, Your Honor. That's the combat engineer equipment, riverine operations equipment, 3 lots. Those are the pontoon bridges that we are saying. Additional light aircraft for the Philippine Air Force. Nice. These are the intra-theater. Sana bumili Aircraft. tayo ng missile na iniiyak ka ng China The N212 CASA 212 ICE, 6 units, the 32 units of additional Black Hawks, 3 units of C-130J models, additional Bell 412 units, 8, a Philippine Naval Corvette, 2 units, Nakakalungkot lang na, though, pakonti-konti lang talaga. Pero dapat yung ibang mga pondo ba na hinihingan, dapat dito natin ilagay sa defense. Or, hindi ko sinabi na dapat kunin din lahat. Like, mas bigyan to ng malaking pondo ba? Kasi, halimbawa ganyan, 2 units, 32 units, sobrang konti lang, di ba? But at least meron na rin. Pero mas maganda sana kung kaya nilang i-double nila, di ba? Para makaiwas din tayo dyan sa problema natin sa China. the offshore patrol vessels, there are 6 units. Yan, 6 units. Command and control equipment of the Philippine Navy, 2 lots, 2 landing docks of the Philippine Navy, and the shore-based anti-ship missile systems, Yun, 3 batteries. anti-ship. So that's in addition to the
BrahMos that have been delivered already? Or payment for the what has been delivered already? Those are continuations of the Continuing. project, Your So Honor. MYCA, okay. Binira naman ni Secretary Gibo Chodoro ang isa pang makakaliwang kongresista sa panahon ng budget hearing ng Departamento ng Depensa sa Kamara. Meron din pala. Akala ko si Castro lang eh. With the Philippines potentially becoming a pawn sa power struggle ng US at China, ayaw din naman natin yon. O sa adversaries ng US, kung yung mga sinasabi niyong interoperable measures ay will threaten lalo, ayaw natin. Well, sa bahagi po ng Makabayan Bloc, we would like yung solution sa mga marital disputes should be grounded in diplomacy and peaceful negotiations, no? Alam ko mahirap Makabayan Black. Tapos diplomacy and peaceful. Bisaya talaga, no? Ang problema dito, madam, hindi na nga applicable sa China yung diplomacy. 'Di ba? Kaya nga mas lalo tayong binubuli ng China. Kasi alam nila na sobrang hina natin. Kaya dapat magpalakas tayo. Yung presensya, bulol talaga yan. Yung presensya ng US, makakatulong sa atin yan. Yung mga excuse nyo na pon, luma na yan eh. 'Di ba? Lumang tugtugin na yan. Natural lang talaga na para sa inyo maging pon tayo. Kaya hinahanap nyo, ginagamit nyo na nga lang na butas yan eh. Pero kung iisipin nyo, yung sinasabi nyo kasing pon, halimbawa ganyan, yung US, yung China nang hahara sa Pilipinas. Ngayon, nagpapatulong tayo sa US. Ngayon, kapag ka nagkaroon ng clash ang Pilipinas at ang China, tapos tutulong ang US, yun, tinitingnan nyo yun na yung Pilipinas ginawang pon. Paano naging pon? Tumulong lang naman yung US. 'Di ba? Hindi naman tayo sinusulsulan ng US na, tawag dyan, agawin mo yung WPS, wag kang papayag na kunin yan ng China. Wala namang ganun nangyayari. Tayo, Pilipinas, tinitindigan natin kasi nga mayroon na tayong award dyan sa WPS na sa atin talaga yan. Pasok yan sa EEZ natin. 'Di ba? So, paano naging pon tayo? Kasi ito yung napapansin ko sa kaliwa. Ito yung parati nilang binabanggit na pon daw tayo. Siguro yung gamitan, given na yun. Kasi yun nga, yung MDT natin, pasalamat na nga lang tayo na yung MDT natin, tutulungan tayo ng Amerika if ever na may gagalaw sa ating ibang bansa eh. Yung yung sa word naman na parang tayo yung magiging war zone, dito talaga gaganapin yan. Tayo yung didigmain ng China eh. 'Di ba? Alangan namang pumunta yung China dun sa US para digmain yung Pilipinas. Nandito yung Pilipinas. Tapos may problema naman talaga tayo sa China. 'Di ba? Parang give and take lang talaga yan. Yung napapala naman ng Amerika dyan, yun nga, nakakalagay sila ng mga base nito kasi yung China, gustong-gusto nila na makalagay ng napakaraming base dito sa buong mundo para makalamang sila sa mga kalaban nila. So, anong pondon? Gamitan lang naman. 'Di ba? Alam nga naman tayo yung magking-king. Lahat naman talaga tayo dito, mahina pa nga tayo, tapos yung iba pa dito, gusto pang i-demilitarize yung WPS. Okay ka lang. po yun, sinasabi ninyo, Secretary Mr. Chair. Ulit konti. Bayan Bloc, we would like yung solution sa mga marital disputes should be grounded in diplomacy and peaceful Tama. negotiations, no? Alam ko mahirap po 'yon, sinasabi ninyo, Secretary Mr. Alam Chair. mo naman pala na mahirap, ba't sinabi mo pa? Nung mindset yan. But yung military alliances po na nagpo-provoke ng aggression, ayaw din naman natin yon, Mr. Chair. So, yung proteksyon na kailangan natin, yung mga treaties na ginagawa ng gobyerno, hindi sana yung makakaladkad talaga tayo sa mga giyera. Yun naman yung gusto naming sabihin, Mr. Chair. Kaya nga wala tayong ginagawang paglabag or pagpalag Kasi may ginagawa din tayong way na iba. Well noted, Madam Chair. I think that is the same concern. However, we have to point out that the aggressor here is only one actor. That's why I said China is the greatest disruptor of peace in the West Philippine Sea. They have illegally reclaimed areas. They are claiming areas which is well beyond their jurisdiction. For example, the Sabina Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan. Yung pagkakaladkad ho sa atin sa gera, anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ng ating sarili sa katulong ng iba? Kung gawin man natin o hindi ito, tutuloy-tuloy sila.
Kasi Tama. world 'Di ba? Kasi yung ibang mga nandito sa nakaupo sa pwesto parang lang may ma-argument lang sila or ang sa kanila lang basta lang opposite lang sila, 'di ba? Ang sa kanila lang makakontra lang sila. Wala silang paki kung ano mangyayari diyan sa Pilipinas. Baka yan pa nga yung mga unang sisibat sa ibang bansa kapag ka nagkagulo na dito eh. domination under a new model of international governance ang gusto ng China, which is a guise for their hegemony, no, their dynastic and imperialistic politics. Sa atin po, tinatatag lang po natin ang credible deterrent posture natin. We have no intention of claiming our own 9-dash line in the South China Sea. Tama. It's far from it. What we want is our 200 nautical mile exclusive economic Boom. zone, other areas where we have jurisdiction, Mm. to be exclusively for the benefit of our citizens, the way we want to do it, the way the Congress wants to do it, without the pressure of China dictating or bear hugging us to deal with them solely. 'Di ba? Saksak nyo sa bagay nyo yan. O malinaw. Saksak sa bagay yan ha. Malinaw yun, malinaw. Malinaw ba? So dalawa pala sila. Makabayan Black yung isa. Si Castro, comment nga kayo kung ano yung kinabibilangan nun. So yun lang naman mga kanoisy. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So again, this video is from Good News Philippines. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Easy. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun, di ba? Si Madam, representante ng Makabayan Black. Hindi natin maintindihan yung ginagamit na naman nila ng magical word, yung pon. Paulit-ulit yung pon. Tapos hindi naman nila masabi-sabi. Naibigay na lang yung yung WP sa China if ever hindi talaga natin kaya. Wala naman. Kasi kapag hahanap tayo ng way na magpalakas, wala pinupunan nila Ay, nakipagtambi kayo sa US, gagamitin lang tayong pon yan. 'Di ba? Hindi nila titingnan yung bright side na kapag kaalyado natin yung Amerika, magiging hesitant yung China na wait lang, didigmain ko ba tong Pilipinas naka-backer na yung naka-backer na yung diyan Amerika So baka hindi nagbibiro talaga tong US. May ganun ba na magdadalawang isip na yung China? 'Di ba? Anong pon dun? 'Di ba? Siguro ang tamang word diyan naggagamitan. Kasi gano'n naman talaga 'yun. Wala naman talagang libre dito sa mundong 'to. 'Di ba? Maggagamitan tayo. Gagamitin natin yung US. Gagamitin din tayo ng US. O anong problema dun? As long as yung China, medyo hesitant siya. At least may takot man lang sa kanya. 'Di ba? Hesitant siya. Ang dadalawang isip siya. Yun lang naman Grabe pasabi-sabi ka pa na bakit hindi natin i-push yung diplomasya? Sinusubukan nga natin Alam ko na mahirap. Alam mo pala na mahirap 'Di ba? Tapos ang gusto niyo parang putulin pa natin yung ugnayan natin sa Amerika. Di mas lalong hihirap. 'Di ba? Kasi kayo parang nag-agree din kayo na pahinain palalo yung Pilipinas 'Di ba? Kasi yung China kahit sabihin natin na malakas na yan ngayon, patuloy pa rin yung nagpapalakas. So anong gusto nyo? Maiwan tayo dito Pilipinas na ganito lang tayo? Bubuli-bulihin tayo? What if next generation, may ibang bansa na naman na mag-a-attempt sa atin na ito-target natin yung Pilipinas kasi sila, hindi naman yan pumapalag May history naman yan na natakot nga yan sa China. Yun yung gusto nyo. 'Di ba? Nakakaasar lang So yun lang naman, akala ko si Madam Castro lang, meron pa palang isa. So yun lang naman. Anyways, kudos din kay Mr. Gibo kasi grabe. Tapos yun sa mga budget na gusto nilang paglanan. Sobrang sobrang good news sa Pilipinas yun. Tapos sana nga doble pa nga, 'di ba? Pero anyways, thank you na rin lang. I think swak si Gibo pang senador, men. 'Di ba? Why not? If ever tatakbo siya, susuportahan ko talaga siya.
patungkol sa defense naman yung sa kanya, di ba? So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Good News Philippines, Filipino IC. So, yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.